May napansin lang ako sa sagingan eh. Parang may tao, sir. O mga tao talaga. Parang madami sila eh. Hindi ko alam kung ilan. Peter! Please naman! Pakawalan mo kami rito! Huwag kang makinig sa matandang yan! Sila ang gumawa nito sa atin! Walang mangyayaring masama sa'yo! Pakawalan mo na kami! Pero dahil sa mas pinili mong maging masama, eto na yung hustisya na yon. Paalam na sa'yo, Lerma. Sa wakas, matatahimik ka na rin. Pinagpalang araw sa inyo, kabanong. Ganon din sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Ako nga pala si Peter. Hindi ko tunay na pangalan. Taga Metro Manila po ako. 24 na taong gulang. Bagong graduate at 1 taon pa lang bilang civil engineer. Bago pa man ako masanay sa buhay ng Maynila, yung gising ng alas 4:30 ng madaling araw, traffic, kapeng almusal at overtime sa opisina, dumating agad ang pagkakataon na hindi ko inaasahan. Isa ako sa mga napili ng kumpanya naming telco para magsagawa ng field survey sa mga lugar na pwedeng pagtayuan ng mga bagong towers sa Kabisayaan. Excited ako nung una. Ibig sabihin kasi nito ay makakalayo ako sa polusyon at maingay na lungsod. Isa pa, kasama ko ang 2 matagal ko nang kakilala na si Simon, ang may kayabangan naming site supervisor, at si Parker, ang chubby kong katrabaho na maingay pero magaling sa technical na trabaho. Sa totoo lang ay masaya talaga ako. Kapag kasi sila ang kasama ko ay para lang kaming naglalaro, pero ginagawa pa rin namin ng tama ang trabaho. Kapag kasi si Simon at Parker ang katuwang ko, hindi ko ramdam ang pagod. Parang lakbay barkada lang ang dating namin palagi na may halong trabaho. Katulad nung araw na yon. Pero hindi ko alam na sa paglalakbay namin ito ay may mga bagay pala akong makikita at mararanasan na hindi ko man lang maisalarawan sa kahit na anong plano o blueprint ng buhay ko. Paalala lang po, hindi mga tunay na pangalan ng mga tao at mismong lugar ang binanggit ko. Para na rin po sa seguridad namin. Muli, kabanong, ako si Peter. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Biyernes ng gabi na kami umalis sa Ormoc. Nagrenta kami ng lumang pickup na pinatatakbo ng isang driver na si Kuya Enan. Matandang Bisaya na parang kabisado na ang lahat ng kalsada sa Leyte. Habang tumatakbo ang sasakyan, nakikita ko ang unti-unting paghina ng signal sa cellphone. Expected ko na to, kaya nga kami nagpunta sa lugar na to para palakasin ang signal sa nasabing lugar. Nawawala na yung signal, mga sir. Oo nga eh. Ayan na. Simula na ng adventure natin, guys. Adventure? Mukhang horror movie to, sir eh. Buti na lang, dala ko tong emergency flashlight ko. Para kung sakaling mawalan ng ilaw ready ako. Grabe yan ah. Parang buong ilaw sa lugar nyo, dala-dala mo, Peter ah. Oo nga, sir At full charge pa to. Mas mabuti ning ready para sa kahit na anong sakuna. Ayos ka. Sakuna ka agad.
Wala pa ngang nangyayari. May dala rin akong power bank dito. 20,000 milliampere na to. Pinadala pa to sa akin ng pinsan kong nasa Amerika Sir Simon, narinig mo ba yung sinabi nitong bata natin? 20,000 milliampere daw, yung power bank niya. Ayos talaga tong si Peter natin Oo nga Kaya gusto ko ngang laging sinasama yan. Hindi na kailangan manduan Alam na niya ginagawa niya. Pero, relax lang tayo guys Late lang tong pupuntahan natin. Maganda sa lugar na to. At may kuryente rin naman. Pero, ewan ko lang din sa area na pupuntahan natin Balita ko kasi, nagkakaroon ng madalas na pag-brownout dun Mas okay na to, sir. Baka mamaya yung mapunta natin, may aswang. Di ba ganun daw yun? Kapag mga probinsya may mga aswang daw. Walang yaka, Peter. Napatawa mo ako ron Ilang taon ka na ba at nagpapaniwala ka pa rin sa mga aswang-aswang na yan? 24 ho. Totoo naman yung sinasabi ko mga sir Kahit civilized na yung ilang lugar sa probinsya, meron pa rin mga aswang at ibang kababalagan. Hindi natin yung pwedeng ipagsawalang bahala. Kakanood mo yan ng mga horror movies Napaismid lang ako kabanong habang nagtatawanan sina Simon at Parker. Sa kabilang banda ay napansin kong itsura ni Kuya Enan na parang naniniwala rin sa mga sinasabi ko. Mas naniniwala ako sa reaksyon niya dahil taga dito siya mismo sa nasabing probinsya. Nanahimik na muna ako at naglaro na lang sa cellphone na sobrang hina na ng signal. Habang patuloy kaming umaakyat sa makipot na daan, halos wala na kaming nakasalubong. Ang mga ilaw sa poste ay unti-unti na ring nababawasan. Hanggang sa puro dilim at tunog na lang ng makina ang naririnig ko. Paminsan-minsan ay may makikita akong lumilipad na mga ibon sa gilid ng bintana. Parang paniki ang tingin ko. Kaya lang mas malaki. Makalipas ang ilang oras, pagdating namin sa harapan ng karatulang gawa sa kahoy na may nakasulat na maligayang pagdating sa baryo Taglawig, biglang huminto sa pagmamaneho si Kuya Enan. Huminto kami sa gilid na may nakapark ding mga sasakyan. Meron doong 2 kubo at mga tao ring tila dayuhan din na katulad namin. Nagtaka kaming 3 at sabay-sabay na napatingin sa kanya. Narinig ko ang pagtatanong ni Simon na nasa tabi ng driver's seat. Ayon nga kay Kuya Enan, ay hanggang doon na lang daw ang paghahatid niya sa amin. Sabi pa niya, mahirap na daw kasi kapag dumiretso ng ganitong oras, lalo na at madulas ang kalsada sa banda roon. Mahirap magmaneho kapag gabi at madilim. Baka ito pa ang maging dahilan ng aksidente. Hanggang dito mo na lang kami ihatid. Sa pagkakaalam ko, ang sabi sa akin kanina sa telepono nung kausap ko, pagdating sa arko ng Baryo Taglawig, mga 3 kilometro pa raw yung sityo na pupuntahan namin Narinig ko nga rin yun. Paano yan, Kuya Enan? Dapat pala nung una pa lang sinabi nyo na sa amin na hanggang dito nyo lang kami ihatid. Umarkilan na lang sana kami ng ibang driver. Hindi na ako nakisabat pa sa reklamo ng mga kasama ko, kabanong. Nakinig lang ako hanggang sa magpaliwanag na si Kuya Enan sa kanila. Iginit nga ng Ginoo na mas mabuting ipagpabukas ang biyahe dahil marami ang naaksidente sa pagpupumilit. Ipinaliwanag niya rin sa amin na bukas ay may magpipick up sa amin na nagngangalang Mang Otek, kung saan tiga roon mismo sa sityo. Nang marinig ko yun, ay nakisabat na nga ako para hindi na rin uminit ang usapan nilang 3. Oh, yun naman pala mga sir May susundo naman pala sa atin bukas. Siguro, tama lang din na pakinggan natin si Kuya Enan. Total, siya naman ang taga rito Sigurado kung alam niya ang sinasabi niya. Kaya mabuti pa, makinig na lang tayo mga sir. May magagawa pa ba tayo? Tsaka, ang tanong, saan tayo tutuloy ngayon? Huwag niyong sabihin doon sa kubo na yun, ha? Palagay ko nga sir, kasi yung 2 sasakyan nandun, no? Tapos may mga tao rin sa labas. Mukhang ganun din ang bilin sa kanila.
Kaya sumunod na lang tayo. Sila ang nakakaalam ng mga rules and regulation dito eh. Mas okay na sundin natin yun. Sa mga ganitong probinsya pa naman, mas mainam talaga na sumusunod tayo sa mga ganitong klase ng mga patakaran. Sus, yang ka na naman eh. Papasok mo na naman ang Aswang Chronicles mo eh. Napangiti lang ako kabanong dahil sa huli ay wala na rin naman na magagawa ang mga kasama ko kundi ang sundin ng sinabi ni Kuya Enan. Doon nga kami pansamantalang nagpalipas ng gabi kahit hindi rin trip ni na Simon at Parker ang lugar. Katulad ko, wala rin naman kami magagawa kahit umangal kami ng umangal. Sa kabilang banda, napakatahimik ng lugar. Mahina ang ihip ng hangin, pero malamig at talagang nanunuot ito sa balat. Nang nabigyan na kami ng silid na matutulugan, humiga kagad ang dalawa kong kasama at mabilis na nakatulog. Paayo-ayo pa tong mga to. Ang bibilis din naman pala makatulog. Hindi man nga lang tumagal ng 3 minuto. Mga humihilig-hilig na. Napapailing ko silang minasdan bago naiga sa tapat ng bintana. Nang tila dinadalo na rin ako ng antok, ay muling umihip ang malamyang hangin. Pero sa pagkakataong ito, ay umalingasaw ang tila amoy lupa na parang may halong asim ng nabubulok na halaman. Napabalikwas tuloy ako ng bangon at sumilip sa labas. Napilitan tuloy akong isara ang mga bintana dahil sa hindi kaaya-ayang amoy. Hindi ko rin alam kung dahil lang sa pagod, pero bago ko makatulog, parang may narinig akong tunog ng mga kuko sa labas. At tila ba parang may kumakalmot sa gilid ng sasakyan namin. Pero nang muli akong sumilip sa bintana, wala naman ako nakitang kahit sino roon, kaya natulog na talaga ako. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga, ay nagising na kami at habang nagkakape, ay may dumating na 4 na tricycle. Nakatinginan kami ni na Simon at Parker. Ang ini-expect lang namin na susundo sa amin ay kotse din. Wala na kaming nagawa dahil wala na rin kaming choice. Maya-maya pa nga ay lumapit na sa amin ng isang Ginoo na payat at medyo kulubot ang balat. Nagpakilala siya bilang si Mang Otek na siyang tinutukoy ni Kuya Enan kagabi. Pagkatapos namin siyang makausap, ay nag-ayos na rin kami ng mga sarili. Makalipas ang 1 oras, ay umalis na rin kami. Sumakay kami sa tricycle at nagsimula na ang biyahe papasok sa pinakaloob ng baryo. Habang binabagtas namin ang daan, ay napansin kong tila unti-unting nag-iiba ang ambience ng paligid. Mas dumami ang mga puno at mas nangaunti ang mga bahay. Ilang minuto pa ay nakarating na kami sa may gitnang bahagi kung saan may maliit na barangay hall na gawa sa kahoy. Huminto kami roon para kausapin ang namumuno sa lugar para sa pagsasurvey. Si Simon na ang kumausap sa kanila at nagtambay na lang kami ni Parker sa labas para tumingin-tingin sa paligid. Magla-live pa naman sana ako. Kaso, wala na talagang signal sa area na to eh. Kahit yung ibang network, mahinang-mahina talaga sumagap. Kaya nga tayo yung kauna-unahan na magtatayo ng malakas-lakas na signal dito sa area na to eh. Hindi matatapos ang taon na to, magkakaroon na ng maayos na connection ng lugar na to. Sana nga, matapos ka agad. Para kapag balik natin dito makapag-live na ako. Wow plano mo pa talagang bumalik dito? Siyempre, baka malay mo naman. Dito ko na mahanap yung forever ko, di ba? Di wow! Marami pa kaming naging asaran at kwentuhan ni Parker hanggang sa lumabas na si Simon kasunod ng ilang opisyal sa baryo. Pagkatapos namin makapagpaalam, ay sinamahan na nga ulit kami ni Mang Otek papunta sa bahay na tutuluyan namin. Mas maayos naman ang nasabing bahay kumpara sa tinulugan namin nung gabi. Maya-maya pa, habang nag-ayos kami ng mga gamit para sa pagsasurvey sa tatayuan ng telco tower,
nakarinig kami ng ingay sa labas. Pagdungaw ko sa bintana ay may mga tao roon at karamihan ay matatanda. May mga bata ring nakadungaw pero hindi sila lumalapit. Yung tipong ilang na ilang. Dumungaw din sa bintana si Parker pati si Simon at pagkatapos ay saka kami nagkatinginan na tatlo. Anong meron? Wala naman. Ganyan lang daw talaga ang mga tao dito kapag nakakita ng mga bagong salta. Sabi ng kapitan sa akin kanina, huwag daw nating pansinin yung mga yan. Parang nakakailang naman, sir. Bakit ka naman maiilang? Tingnan nyo naman yung mga titig nila sa atin, no? Feeling ko tuloy, may mga nagawa kong kasalanan sa lugar na to, eh. Tsaka yung bata ron, no? Parang mga takot na takot. Huwag yun na silang pansinin. Basta trabaho lang ng trabaho hanggang sa matapos tayo. Isipin mo na lang, Peter, na para kang artista na pinagkakaguluhan. Malay mo, di ba? May chikas na magkagusto sa'yo rito. Baka bago tayo umalis dito baka isa ka pa O baka di lang isa, baka dalawa o tatlo pa. Tama yung sinabi ni Parker. At least, uuwi ka na, nakabengbang ka ng chikas. Kayo talaga, pagdating sa mga ganyang kalokohan, ang bibilis nyo talaga. Trabaho ang pinunta natin dito, no? Parte yun ng trabaho natin. Dapat, ang goal mo, kada mapupuntahan natin lugar, meron kang maiisa na chicks. Para naman, kumalat agad ang lahi mo. Hindi na ako umimik. Umismid na lang ako sa kabinitbit ng bag na naglalaman ng mga gamit. Ganun na rin ang ginawa ni na Simon at Parker habang nagtatawanan. Paglabas namin ng bahay, nandun pa rin ang mga iilang tao na nakatingin at parang sinusuri kami mula ulo hanggang paa. Pakramdam ko tuloy para silang mga frisking guard o monitor na iniiskan pati kaloob-looban namin. Ilang na ilang talaga ako, kabanong. Nang palabas na kami sa kahoy na gate, may lumapit sa amin na isang matandang babae. Sa tingin ko nasa 60 years old and above na siya. Maliit lang. Medyo may puti-puti na sa mahabang buhok. Morena at kahit makinis sa mukha niya, mahalata mo na rin ang katandaan. Nang magtama ang mga mata namin, hindi naman ako nakaramdam ng takot pero feeling ko merong kakaiba sa kanya. Ngumiti siya at nakipagkamay kay Simon dahil yun ang nauuna sa amin. Magandang araw po. Magandang araw din. Ako nga pala si Manang May. Ako naman po si Simon. Itong kasama ko si Peter. At yung malusog sa tabi niya, si Parker naman po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, Manang May? Wala naman akong kailangan sa inyo. Gusto ko lang kayong makilala na mga sinasabi ni Kapitan sa amin nung nakaraang araw pa. Sabi rin ni Otek, mga taga Maynila raw kayo na magsasurvey para sa itatayong tower ba yun o poste? Tama ba ako, iho? Oo, Manang. Kami nga ho yun. Mga ilang araw kayo dito. Pasensya na kung matanong ako, ha. Gusto lang kasi naming paghandaan ng pamamalagi nyo dito para naman maisipan nyo ng bumalik-balik. Salamat naman po pero hindi nyo na po kailangan mag-abala pa. Nakakaya naman. Hindi nyo kailangan maya sa amin lalo na sa akin. Talagang gusto lang namin na masulit na mga dayuhan ang pananatili nila rito. Katulad nyo. Ganun ho ba? Sige ho. Kayo bahala. Salamat po in advance, Manang. Kung okay lang ho sana, medyo nagmamadali lang kami ngayong araw Mamaya na lang po siguro tayo mag-usap patungkol dyan. Pasensya na sa abala. Siya nga pala, naparito rin ako para magbigay sa inyo ng kaunting babala. Alam niyo naman sa lugar na katulad nitong baryo,
Iba to sa nakasanayan nyo sa syudad. Payo ko lang sana na habang nagmamalagi kayo rito, pagpapalubog na ang araw, huwag na kayong lalayo sa baryo o magpunta pa sa kung saan-saan. Bakit naman po? Ayaw ko kayong takutin pero gusto ko lang sabihin na mahiwaga itong lugar namin at maraming mapaglarong klase ng mga elemento sa paligid. Kapag gabi, hindi lang tao ang gumagala. Kaya iba yung ingat ang kailangan, lalo na sa mga katulad nyong dayo. Kayo ang madalas na aliwin ng mga sinasabi ko. Sige po, tatandaan po namin yan. Salamat sa pakikinig. Wag sana kayong tutulad sa iba na matigas sa mga ulo para hindi na humantong sa problema. Salamat at mag-iingat rin kayo. Idadalangin ko sa may kapalang pananatili nyo rito. Nawa ang masulit nyo nga. Tumango na lang kami kay Manang May. Pagkatapos ay naglakad na kami papalayo. Yumukod lang ako at napunwaring nakatingin sa cellphone kong walang silbi habang naglalakad palayo sa mga tao. Nakakailang kasi ang mga tingin nila na parang akong kakainin ng buhay. Medyo nangilabot tuloy ako, lalo na sa mga sinabi ng matandang babae. Nang makalayo na kami sa kanila, biglang nagtawanan sina Simon at Parker na parang walang bukas. Napakunot tuloy ako ng noo habang nakatingin sa kanila at naglalakad. Anong nakakatawa sa sinabi ni Manang May? Sabi sa'yo, Simon magiging paniwalang-paniwala tong si Peter Bagay na bagay kang tumira sa ganitong lugar, pare. Alam nyo, wala namang masama kung maniniwala tayo sa sinabi ng matanda. Natural ang mga ganyang kagawian sa probinsya. Sige kayo, bahala kayo kapag may nangyaring hindi maganda. Siguradong hihingi rin tayo ng tulong sa mga taga rito. Baka dahil sa hindi nyo paniniwala pagtawanan lang din tayo nila sa huli. Hindi na uso yung ganyang paniniwala, pre. Sibilisado at makabago na ang mundo. Tama na yan. Baka magkapikunan pa kayo. Tara, bilisan na natin. Para maaga-aga tayo matapos ngayon. Medyo inaantok na talaga ako at gusto ko matulog. Naglakad na nga kami at tinahak ang pupuntahang lugar. Pero sa kabilang banda ng isip ko, parang nagre-rema pa rin ang mga sinabi ni Manang May kanina. Pasimple na lang akong napa-sign of the cross at nagdasal na hindi naririnig at nakikita ng mga kasama ko. Makalipas ang ilang minuto, pagdating namin sa site, nagtrabaho na nga kami ng maayos. Liblib na liblib ang lugar. Puno ng mga puno pero mas marami ang saging. Nang makita ko yun, para akong nanghinayang dahil alam kong malaki ang matatagpas sa mga kapunuan naroon sa bahaging yon. Sayang yung mga puno no? Totoo. Diyan tayo magkakasundo, pare. Sayang talaga mga puno matatagpas. Pero wala tayong magagawa Pare-pareho lang tayo mga trabahador at sumusunod sa mga amo natin. Yun nga Ang mga negosyante talaga, basta kung saan sila kikita. Wala na silang pakialam sa kalikasan. Ganyan talaga ang negosyo. Kung di matibay ang sikmura mo, hindi ka aasenso. Parang sa gobyerno lang natin yan Wala silang mga sikmura. Kaya pala talaga madaling yumaman ng mga nasa gobyerno no? Kasi wala silang sikmura. Tapos mga halang pa kaluluwa. Uy, masyado na naman kayong nagsisenti-senti dyan Isipin nyo na lang na may magandang cost din naman tong pagkakaputol ng mga puno sa lugar na tong sinosurvey natin. Matatayuan ng tower ang lugar. Makakasignal at mapapabilis ang access ng mga tao sa lugar na to papunta sa ibang ibayo. Dahil doon, unti-unti silang magiging bukas sa mundo at mas mapapabilis ang pagiging sibilisado.
Para hindi na rin masyadong nagpapaniwala yung mga tao rito sa kung ano-anong elemento. Naki-ek-ek ka na yan. Dumali ka na naman, sir, ah. Oo, kaya simulan na natin magtrabaho. Kung ayaw niyong madali ko kayong dalawa dyan. Habang nagsusakat-sukat ako sa buong area at nakatutok ng seryoso sa pagtatrabaho, may napapansin ako sa paligid na parang kakaiba. Ewan ko kabanong kung ako lang ang nakakapansin, pero pakiramdam ko talaga ay may kung anong nilalang na nakatingin sa akin mula sa mga sagingan. Hindi tuloy ako makapag-concentrate kaya nilapitan ko ulit si Parker na abala na rin sa pagsiset up ng mga tripod. Nagulat pa siya nang bigla kong sumulpot sa likod kaya muntikan ng matumba ang equipment pero nahawakan ko kaagad. Uy, kakagulat ka naman pare. Para kang elementong sinasabi ni Manang May ah. Baliw, elemento ka dyan. Eh bakit ka ba kasi biglang lumapit? Tapos ka na rin sa ginagawa mo? Eh, may napansin lang ako sa sagingan eh. Parang may tao, sir. O mga tao talaga. Parang madami sila eh. Hindi ko alam kung ilan. Pero sure akong merong nakatingin talaga. Sagingan ba ka mo? Tapos may nakikita kang tao? Langya. Parang alam ko na yan ah. Yung mga napapanood ngayon sa social media, yung mga binubutasan yung saging tapos inaano. Alam mo na yun. Baka yun yung nakita mo. Puso raw yun sa mga ganitong lugar eh. Pastime ng mga kalalakihang walang magawa. Seryoso ako, no, si Raka? Eh, seryoso rin naman ako ah. Gusto mo, tanong pa natin kay Boss Simon eh. Boss Simon! Ano na naman ba yun? Daldalan na naman kayo ng daldalan dyan ha. Magtrabaho muna kayo bago mag-ingay-ingay. Tara muna rito saglit, sir. Samahan natin tong si Peter dun sa sagingan. May nakita raw siyang parang mga taong nakatingin eh. Napakunot ng noo si Simon, pero lumapit din siya sa amin. Maya-maya lang din ay naglakad kami papunta sa mga sagingan. At ganoon na lang ang gulat namin nang makakita nga kami ng butas sa ilang mga saging na naroon. Nagkatinginan pa kaming tatlo bago napahalakak na malakas sina Simon at Parker. O diba? Sabi ko naman sa iyo eh. Hindi ko nilalata, pero pastime talaga ng mga kalalakihang taga-probinsya ang pagtira sa puno ng saging. Tagya, halos lahat yata ng katawan ng saging may butas eh oh. Gagi, mabidyo't nga. Legit pala talaga. Ipopost ko to kapag pauwi na tayo. Kapag may signal na. Kawawa naman yung mga saging oh. Nabuntis ng walang kalaban-laban. Wait. Ano kaya lasa ng mga bunga niyan? Ayaw ko nang isipin oh. Iiwas muna akong kumain ng saging sa lugar na to. Ako rin, boss. Napailing na lang ako kabanong habang pinagmamasdan ng dalawa na nagtatawanan pa rin. Nagbidyuhan pa nga sila na pakunwari ring pinagsasamantalaan ng puno ng saging. Tawa lang sila ng tawa pero nang mapatingin ako sa hindi kalayuan ay meron talaga ako nakitang maitim na nilalang. Namumula ang mga mata at bigla itong tumakbot na wala sa mga halamanan. Natulala talaga ako't nang hilabot. Tila bumalik lang ako sa wisyo nang mapatingin sa akin sina Simon at Parker na nagtatawanan pa rin. Maya-maya na nga tayo magkulitan. Trabaho na. Para mabilis tayo matapos. Ito kasing si Peter eh. Tara na nga. Makauwi na rin tayo kagad. Umismid na lang ako at tinalikuran sila. Nagpatuloy na nga kami sa pagtatrabaho at dahil sa madali lang ang ginagawa ko, ako ang naunang matapos sa kanila. Hindi muna ako lumapit sa mga kasamahan ko. Hinayaan ko lang sila. Baka kasi magpatulong kapag inabala ko pa. Iginala ko ulit ang tingin ko sa paligid hanggang sa madako ulit ako sa sagingan.
bigla ko na lang ulit tuloy naalala ang nakita kong itim ng nilalang kanina. Yun na nga kayong sinasabi ni Manang May na mga kakaibang elemento. Totoo naman yung nakita kong yun. Sigurado kong hindi ko guni-guni yun. Napahawak ako sa dibdib at napabuntong hininga ng malalim. Pagkatapos ay muli akong napa-sign of the cross hanggang sa maramdaman kong naiihi na ako. Dahil mapuno naman sa lugar, lumayo lang ako kaunti sa site at naghanap ng maiihian. Sa gilid ng mayabong na puno ay doon ko napili. Habang umiihi, ay gumala-gala pa rin ang mga mata ko. Nang humangin ay tila nag-iba ang amoy ng paligid. Ganitong-ganito yung naamoy ko kagabi nung matulog kami roon sa huling pinaghatiran sa amin ni Kuya Enan. Napatakip ako ng ilong dahil parang nabubulok na ewan at talagang nakakasuka. Hanggang sa makarinig ako ng mga kaluskos mula sa hindi kalayuan. Sinundan nyo ng kakaibang tunog ng kung anong hayop. Akala ko nga talaga nung una ay mga hayop na ligaw lang. Pero napansin ko na naman ang maitim na nilalang. Mabilis yung tumakbo-takbo at nagpalipat-lipat sa pwesto. Kaya minadali ko na ang pag-ihi. Hindi ko na nga halos napagpag ng maayos. Pagkasara ko ng zipper ay may tumulong kung anong likido sa noo ko. Dahan-dahan akong napatingin sa itaas ng puno at doon ko na nga nakita ang nakakatakot na nilalang. Sigurado akong maliit lang siya. Nangingintab sa pagkaitim ang balat. Namumula ang mga mababalasik na mga mata. Matutulis sa mga kuko at ngipin. Mahaba ang manipis na dila at naglalawayon na tumutulo-tulo sa akin. Ngumiti siya, kaya mas lalo kong nahintakutan. Pagkalaon ay nawala rin ang ngiti niya at napalitan ng nakakatakot na mahihinang pag-ungol. Sa pagkabigla ko at pagkataranta, umatras ako kahit nakatingala pa sa kanya. Kaya na out of balance ako. Pagkatumba ko ng patihaya, napatingin ulit ako sa nasabing puno pero wala na roon ang nasabing nilalang. Dahil doon, ay dali-dali kong iginala ang tingin hanggang sa marinig ko sa paligid ang kanyang mahinang pag-ungol. Dali-dali akong tumayo at tumakbo pero sa pagkataranta ay natisod ako sa nakausling ugat ng punong inihian ko. Natumba ako, tumama ang ulo sa isang puno. Nang babangon na sana ako, ay biglang nagkulay pula ang paningin ko sa kaliwa. Hinawakan ko yon at saka ko lang napagtanto na dumudugo ang kaliwa kong noo. Narinig ko na naman ang pagaralgal na ungol at pagbaling ko sa kanan ay nakita ko ang nakakatakot na nilalang kanina. Handa na niya akong sakmalin kaya napasigaw ako ng malakas. Dahil dito ay natigil sina Simon at Parker sa kanilang ginagawa. Patakbo silang pumunta sa kinaroroonan ko. Pagdating nila ay napalingon kagad ako habang paupong nakasandal sa gilid ng puno. Oh, ano nangyari dito? Dumudugo yung noo mo, pre! Hindi na ako nakasagot dahil bigla akong nakaramdam na matinding pagkahilo. Malamang dala yun ng nerbiyos. Iginala ko muna ang tingin sa paligid. Nang masiguro kong wala nang nakakatakot na nilalang, ay ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Pagdilat ko ng mga mata, naroon na ako sa bahay na tinutuluyan namin. Tumingin kagad ako sa relo. At nang makita kong pasado 5:00 na ng hapon, napabalik ko sa phone ng bangon. Pero napahawak ako sa ulo dahil medyo sumasakit yon. Mabuti at gising ka na. Ay, anak ng tikbalang. Nandiyan po pala kayo. Nagulat naman ako sa inyo, Manang May. Pasensya na kung nagulat kita. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Okay naman na po. Medyo masakit lang tong kaliwang noo ko. Nilagyan ko yan ng dinikdik na malunggay at iba pang halamang gamot para mabilis na gumaling. Para rin hindi ma-impeksyon. Salamat po.
Nasaan po ba yung mga kasama ko? Nandun pa rin sa site. Kasama nila si Otek at yung iba pa. Pero pabalik na yon dahil mag-aalas 5 na. Ganun po ba? Sabi ng mga kasama mo kanina, nung nakita ka nila, duguan na raw ang noo mo. Ano ba nangyari? May nakita po kasi akong... Sige na, huwag ka nang mahiya magsabi sa akin, lalo pagdating sa kababalaghan. May nakita ka bang kakaiba kanina dun sa lugar na pinuntahan ninyo? Ano po kasi, may nakita kong maitim na nilalang. Maliit lang siya pero nakakatakot. Tapos mapupula yung mga mata at naglalaway. Tapos ang baho ng amoy niya. Sasakmalin niya nga po ako kanini pero mabuti nakasigaw ako at dumating yung mga kasama ko. Isa yung busaw. Busaw? Isa yung klase ng aswang. Ang totoo niyan, ilang beses nang napapabalita rito sa baryo na may namamata ang busaw. Pero huwag ka mag-alala. Dahil wala pa naman kaming nababalitaan na merong dayuhan dito na sinalakay ng busaw. Kaya ipanatag mo ang loob mo. Salamat po, Manang May. O siya, sige. Maiwan na muna kita para mas makapagpahinga ka pa. Inumin mo itong tsaa. Mas mapapaginhawan niya ng kalamnan at ang isip mo. Mamaya ipaghahanda kayo ng mga taga rito ng salo-salo kaya dapat malakas ka at maayos. Sige po. Salamat rin po sa paggagamot sa akin. Walang anuman yon. Paglabas ni Manang ng silid ay ininom ko na nga ang tsaa. At katulad ng sinabi niya, gumaan nga ang pakiramdam ko. Nakahinga ko ng maluwag at muling nakatulog. Kinagabihan, pagkagising ko ay naroon na si Simon at Parker. Kinumusta lang nila ako at hindi ko na lang din muna sinabi ang totoong nangyari. Ang ikinuwento ko na lang ay natalisod ako sa ugat kaya pinagtatawanan nila ako at inaasar na tatanga-tanga. Pasado 7:00 ng gabi, katulad ng sinabi ni Manang May, inimbitahan nga kami ng mga taga-baryo sa isang maliit na salo-salo bilang pagsalubong. May inihandang pinaupong manok, inihaw na baboy, nilagang baka, pansit, mga kakanin, panghimagas, tuba at kung ano-ano pa. Masaya ang lahat dahil meron pang kantahan, tawanan, pero sa gitna ng kasiyahan ay may isang dalaga kong napansin sa sulok. Nakatingin lang siya sa amin. Hindi kumakain at tila nakangisi lang ng bahagya. Nang magtama ang aming mga mata, ay parang may malamig na dumaloy sa katawan ko. Umiwas ako ng tingin dahil sa pagkailang at nang muli ko siyang sulyapan ay naglalakad na siya papalayo. Uy! Kanina ko pa napapansin yun ah. Ha? Ang alin? Maang-maangan effect ka pa dyan. Yung magandang babae kanina dun na umalis. Bagay kayo pre. Pero huwag ka lang tatanga-tanga ulit ha. At matitisod sa ugat ng puno. Ikaw talaga. Puro kakalokohan no. Hindi ko kilala yun no. Saka hindi yan ang pinunta ko rito. Kundi trabaho. Sus! Wag ako, Peter, wag ako. Trabaho rin naman yun eh. Kaya, trabahuin mo na. Sige ka, uunahan kita kapag babagal-bagal ka. Ay naku, bahala ka sa buhay mo. Kakain na nga lang ulit ako. Kapag sinabi ko to kay Boss Simon, siguradong bubuskayin ka rin nun. Mga pasaway talaga kayo no. Napakamot na lang ako ng ulo kabanong habang pinagmamasdan si Parker na papalapit kay Simon. Nang mabulungan na niya yon ng kalokohan, sabay silang napatingin sa akin at biglang nagtawanan na halatang nang aasar. Napailing na lang ako sa kasumandok ng masarap na kanin. Eksakto naman na lumapit si Manang May sa akin kaya kinausap ko na rin siya. Manang, kilala niyo po ba yung babaeng nakatayo ron kanina? Yung nandun sa gilid ng poste?
Si Lerma yata yung tinutukoy mo. Taga rito po ba yon? Oo, sakop pa rin siya ng baryo. Pero naroon na siya sa pagitan nitong baryo at ng kabila. Bakit? Natitipuhan mo ba siya? Po? Hindi naman po. Mabait naman yan. Minsan lang talaga may pagkatahimik. Ngumisi lang ako kabanong at kumain na ng kakaning sinando ko. Pagkalaon ay nagpaalam na rin sa akin si Manang May. Tumabi na rin ako kina Simon at Parker habang patuloy pa rin silang nang aasar sa akin. Maya-maya pa, habang patuloy ang kasiyahan at pakikihalubilo namin sa mga taga-baryo, biglang napansin ni Simon na nag-flicker ang mga ilaw. Napatingala kaming lahat, pero sinabi ni Mang Otek na normal lang naman daw ang bagay na yon sa lugar. Kaya nagkibit-balikat na lang ako. Nagpatuloy ang pagpatay-sindi ng ilaw hanggang sa tumagal to ng halos 3 minuto. Pagkatapos noon ay muling umalingasaw ang pamilyar na amoy. Napahawak tuloy ako sa balikat ni Parker na katabi ko lang. Uy, naamoy mo ba yon? Ang alin? Yung mabahong amoy, parang nabubulok na ewan. Pare, tandaan mo na ang bibig ay malapit sa ilong ha. Baka alam mo na kung ano yung naamoy mo. He, puro ka talaga kalokohan. Huy, may dumaan sa paanan natin. Ano yun? Pagkasabi kong yun, ay eksaktong bumalik na rin ang kuryente. Pagtingin ko sa ilalim ng mesa namin, ay may isang pusang ginger ang tumakbo na palayo. Tinawanan naman tuloy ako ni Simon at Parker. Pagkalaon ay nagpatuloy na ang kasiyahan habang ngumangata kami ng pagkain. Mabilis na lumipas ang oras. Aaminin ko kabanong nag-enjoy ako nung gabing yon. Pero may parte ng isip ko na hindi pa rin maalis-alis yung nangyari nung umagang yon. Sa tuwing pipikit kasi ako, ay parang nakikita ko yung sinasabing busaw ni Manang May. Dahil doon, ay nilibang-libang ko na lang ang sarili ko sa paglalaro ng offline game sa cellphone. Tumigil lang ako nang marinig ko si Parker na humihilik na ng malakas. Grabe naman to kung makahilik talaga tong si Parker oh. Parang wala nang bukas eh. Ay, makatulog na nga. Anong oras na rin pala? Kala ko maagagap eh. Nilagay ko na ang cellphone sa ilalim ng unan, saka nagdasal ako at natulog na ng mahimbing. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, ay nagising ako sa ingay mula sa labas. Naririnig ko kasing parang may kakaibang kaluskos sa labas. Tapos may nakakangilong tunog na parang nagkikiskis ng kuko sa dingding. Kakamot-kamot akong bumangon dahil parang kapipikit lang ng mga mata ko. Ano ba yung tunog na yon? Sakit sa tenga. Pero ang sarap pa rin ng tulog nila Sir Simon at Parker ah. Ba talaga kapag malalim ang tulog kahit saan na lugar? Binuksan ko ang bintana at tinanap ang tunog hanggang sa may makita kong aninong gumagalaw sa bubungan ng bahay. Ito rin yung nakita kong halimaw doon sa site, na kung tawagin nga ni Manang May ay busaw. Napatingin yun sa akin at muli kaming nakatitigan. Nangilabot ako at hindi na naman kaagad nakagalaw. Mabuti na lang ay hindi ito umatake at bigla itong tumalon papunta sa kakahuyan. Nang mawala na sa paningin ko ang busaw, dali-dali kong isinara ang bintana at kaagad ginising sina Simon at Parker. Sir Simon, Parker, may ano sa labas? Oh, anong may ano? Anak ka naman ng teting oh. Ano ba Peter? Anong oras pa lang oh? May nakita nga akong itim na ano. Uy, ano nga ano? Puro ka ano dyan eh. Eh kung anuin kaya kita dyan sa kakaano mo. Di ba? Labo mo pre. Meron nga talaga ako nakita. Galing sa bubong. Siguro pusa lang yung pre. Ano ba? Hindi, aswang yun. Yun din yung nakita ko kaninang umaga.
Ay nako, itulog mo na lang yan, Peter. Huwag mo na kaming istorbohin. Natigilan kaming lahat dahil biglang may kumalubog sa bintana. Nakita namin na may tumama roon na kung ano, kaya sabay-sabay kaming napatingin. Dahil dito ay parehong napabalikwas ng bangon sina Simon at Parker. Ako naman ay napaatras palayo sa bintana dahil malapit yun sa kinahihigaan ko. Hinayaan ko lang silang lumapit. At pagbukas ni Simon sa bintana, sumilip siya sa labas. Ganon din ang ginawa ni Parker. Pareho silang nagpagala-gala ng tingin pero wala naman silang nakitang kahit na ano. Nang tingnan namin ang bakas sa bintana, para lang yung basang kung anong malambot na bagay na tumama roon. Ano yung tumama sa bintana, mga sir? Di ko alam. Pero hayaan na natin yun. Baka kung ano lang yun. O sige na, matulog na nga ulit tayo. Hindi na ako nakapagsalita at pinagmasdan na lang ang dalawa kong kasamahang parehong kumakamot ng ulo. Ramdam ko ang pagkainis nila dahil nga sa naalimpungatan sila pareho sa ginawa kong paggising. Pagkahawi pa loob ni Parker ng kurtina, tumingin siya sa akin na tila naiinis pa rin. O yan, nawi ko na paloob yung kurtina para hindi kung ano-ano yung nakikita mo. Matulog ka na at umiwas-iwas ka sa kakanood mo ng horror movies. Wala na akong nagawa kundi ang bumalik sa kama ko, Kabanong. Matagal akong napatingin doon at iniisip-isip pa rin ang tungkol sa busaw. Hanggang sa unti-unti na rin akong dalawin ng antok. Kinabukasan, nagulat kami habang nag-aalmusal nang makita namin si Manang May sa labas ng tinutuluyan naming bahay. May dala siyang palaspas na may nakataling supot ng asin na tabo. Para saan po yan, Manang May? Pangontra to. Kagabi ko pa sana ito ibibigay kaso naisip kong nagpapahinga na kayo. Pangontra po saan? Sa mga masasamang elemento at alagad ng kadiliman. Pinabasbasan ko na rin yan doon sa simbahan. Habang nananatili kayo rito, mas mainam na meron yan. Mahirap na, lalo na sa nangyari sa iyo kahapon. Nako, Manang, sakto yan, dahil takot na naman yan nung hating gabi. Ano ba yung sinasabi mo kagabi, Pete? Nakakita ka ng ano ba yun? Busaw. Ayun, yun nga ho, Manang, busaw. Dinalaw na naman kayo ng busaw dito. Oo, Manang. 12:00 ng hating gabi. Nakita ko po sa bubungan tapos tumalon papuntang Kakahuyan. Nako, mag-iingat-ingat kayong tatlo. Mamaya nga pagdating ni Otek magpapakuha ako sa kanya ng mga pandakaki. Porselas yun ng panlaban sa mga ganong klase ng kampo na kadiliman. Para layuan nila kayo. Mahirap na lalo na sa mga dayong katulad nyo. Kayo talaga ang lapitin ng mga ganong uri ng nilalang. Maraming salamat po. Nako, Manang, di naman ako nagpapaniwala sa mga ganyan Kasi kung matatakot lang tayo na matatakot, katulad nitong si Peter, ay nako, mas lalo lang yan silang magpapakita sa atin. The best way is to ignore them. Iba pa rin ang nag-iingat, Simon. Kakaiba mga busaw dahil may kakayahan silang mangyanggaw, lalo na kapag hindi nila kaya ang isang tao. Ano po ba yung busaw na yan? Isang klase yon ng aswang na mapaminsala. Hindi sila basta-basta kaya mag-iingat kayo. Pagmamadaliin ko na nga si Otek para ipakuha yung mga pandakaki. Ay sige na, at maiwan ko na muna kayo dyan. Pag-alis na matandang babae, ay biglang nagtawanan sina Simon at Parker. Napakunot tuloy ako ng noo sa ginawa nila. Medyo naiinis ako dahil parabang hindi nila sineseryoso ang sinasabi ng tao. Huwag niyong pagtawanan yung tao. Concern lang naman sa atin yun Alam namin yun, pre. Pero sa totoo lang di ko talaga maiwasang matawa Ang lakas kasi makafantasere yung mga sinasabi ni Manang May. Hindi fantasere yung sinasabi ni Manang May. Ako mismo, nakita ko yung kahapon ng umaga. Yung alin? Yung busaw? Oo,
Oh, akala ko ba sabi mo kahapon sa amin, napatit ka lang sa ugat ng puno. Bago-bago ka naman ng statement, pre. Sinabi ko yon dahil katulad niyan, pinagtatawanan niyo yung mga bagay na yon. Bahala kayo kung ayaw niyong maniwala. Basta, hindi naman nagkulang ng paalala sa atin si Manang May eh. Respetuhin na lang natin siya bilang matanda. Huwag yun ang pagtawanan. Ang seryoso mo naman masyado, pre. Sorry naman. Ewan ko sa inyo. Makaligo na nga lang. Kinuha ko ng tuwalya ko at nagpunta na sa banyo sa likuran ng bahay para maligo. Nahagipan ng paningin ko sina Simon at Parker na parehong napakibit ng balikat. Habang nasa banyo ako kabanong ay hindi ko alam ang mararamdaman ko. Medyo nainis kasi talaga ako sa dalawa. Pero sa kabilang banda ay ayaw ko rin naman talaga silang mapahamak. At ito na nga po, dito na rin pala magsisimula ang mas kakaiba pang pangyayari ng mga sumunod na oras. Pagkatapos namin mag-ayos ng mga sarili ay nagsimula na ulit kami sa survey namin sa bundok. Bit-bit ang mga gamit kasama namin ang anak ni Mang Otek na si Kito bilang gabay. Wala kasi ang Ginoo dahil meron itong inaasikaso sa bayan. Meron ding inuutos si Manang May sa kanya patungkol nga sa porselas na pandakaki. Pero habang lumilipas ang oras, napapansin kong parang may kakaiba na naman sa paligid. Pati na rin sa mga kasama kong kapwa surveyor. Habang abala ang lahat, napansin ko ang kakaibang kilos ni Parker. Kani-kanina lang ay ang saya-sepan nila ni Simon. Pero tila bigla na lang silang nanamlay. Hinayaan ko na lang siya nung una pero nagulat na lang ako nang bigla siyang tila natulala na nakangiti lang habang nagmi-measure kami ng lupa. Nilapitan ko siya at doon ko nakita ang mga maliliit na ugat sa ibabang parte ng liig niya. Medyo namumula rin ang gilid ng kanyang mga mata na parang naiirita sa init ng araw. Sir, okay ka lang? Ha? Oo naman. Bakit nakatulala ka kanina? Tapos pangiti-ngiti ka? Ha? Wala. Ano yung nasa leeg mo? Parang nangingitim ang ugat mo dyan banda. Ha? Eto. Siguro kinagat lang ng lamok. Kinagat ng lamok? Nangingitim eh. Wala nga sabi to. Ang kulit mo naman eh. Ha? Di okay. Pasensya na. Nasigawan kita eh. Pero wala lang to, promise. Okay, sige. Pero seryoso ko ha. Magpatingin ka kay Manang May mamaya. Wala nga to, Peter. Baka nga kagat lang ng kung anong insekto. Sige na, doon ka na nga muna. Medyo hindi ako makapag-concentrate sa pagme-measure eh. Napakibit na lang ako ng balikat. Pagkatapos ay lumayo na ako kay Parker. Pagtingin ko naman kay Simon, parang kakaiba rin ang ikinikilos niya. Parang medyo mainit din ang ulo niya at dinig na dinig ko kung paano niya sabunin si Keto. Pumagitna na ako sa kanila para hindi na mauwi pa sa away. Nakikita ko rin kasi si Keto na parang papalag na. Sir Simon, chillax lang. Magpahinga na nga muna tayo dahil masyadong mainit ngayong araw eh. Bumalik na lang tayo mamayang hapon. Kaunti na lang naman yung gagawin natin. Tama. O na muna magpatuloy nitong ginagawa ko. Nakakainit kasi ng ulo yung si Keto eh. Dapat talaga si Mang Otek na lang yung nandito eh. Sige sir. Magpahinga na muna kayo ron sa lilim. O kaya, mauna na kayong bumalik ni Parker sa baryo. Sabay na lang kami nitong si Keto umuwi. Tatapusin ko na lang tong ginagawa natin. O sige na. Bilisan mo dyan ha. Makaalis na nga. Pabalagbag na hinagi sa akin ni Simon ang equipment na hawak niya. Kamuntikan ko pa nga tong hindi masalo. Pagkatapos noon ay lumayo na siya. Humingi naman ako ng paumanhin kay Keto. Mabuti na lang din ay maunawain ng taong yon na hindi naman nagdamdam. Sinabi pa nga niya sa akin na parang kakaiba ang ikinikilos ngayon ni Simon at Parker. Makaklose kasi sila kagabi nung kasiyahan, kaya nagtataka rin ang binata sa kakaibang asta ng mga kasama ko. Napakunot din ako ng noo. Napansin din pala ni Keto ang tungkol sa mga bagay na yon. Nagtrabaho kami
at tinapos ko na rin ang lahat para hindi na kami bumalik mamayang hapon. Mabilis ang paglipas ng oras. Pagbalik namin sa tinutuluyang bahay ay naabutan kong natutulog ng mahimbing si Simon. Si Parker naman ay wala sa kwarto kaya hinanap ko siya sa palibot ng bahay. Hanggang sa maabutan ko siya sa likod malapit sa banyo. Nakatayo siya sa poso at paulit-ulit na naghihilamos ng mukha habang tumatawa na mag-isa. Ilang segundo ko rin muna siyang pinagmasdan bago lapitan. Pre, ayos ka lang ba? Oo naman, pre. Medyo mainit lang yung pakiramdam ko kaya panay ang paghilamos ko ng muka. Parang gusto ko na maligo na lang ulit eh. Pwede namang maligo. Ha? Nagulat na lang ako nang ibuhos niya sa sarili ang laman ng balde. Nakita kong nakalawit sa bulsa niya ang cellphone kaya dali-dali ko yung kinuha. Uy pre, yung cellphone mo baka mabasa. Nang magtama ang paningin namin, nagulat ako dahil mas tumindi ang pamumula ng mga mata niya. Pati yung itim-itim sa leg niya ay mas dumami at mas kumapal. Pero matapos siyang mahimasmasan dahil sa pagkabasa ng tubig, unti-unti ring nawala ang mga yon. Napalunok ako ng laway sa pagkabigla, Kabanong, at kamuntikan pa nga akong matumba nang sinubukan kong umatras. Nang makita niya ako, ay napakunot siya ng noo na tila nagtataka. Oh, bakit parang gulat na gulat ka, pre? Ha? Para ka namang nakakita ng multo dyan. Uy, teka, bakit hawak mo yung cellphone ko? Oh, nagpakabasa nga pala ako. Para kasing ang init-init kasi ngayon eh. Kakaiba yung init eh, no? Ha? Oo nga pre. Uy, favor naman oh. Pakuha yung tuwalya ko tapos pakihagis na lang sa bintana. Salamat pre ha. Sinunod ko na lang ang sinabi niya. Pagkakuha ko sa kwarto ng tuwalya, hinagis ko yun sa bintana. Naupo na lang ako sa kama at tila napapaisip sa mga kawirduhang nangyayari. Napatingin ako sa kama kung saan nakapwesto si Simon. Tulog na tulog pa rin siya kaya medyo nakahinga rin ako ng maluwag. Pagpasok ni Parker ay pinagmasdan ko na lang din siya. Nakampante rin ako dahil mukhang okay naman na siya. Matapos siyang makapagbihis ay kinuha niya ang cellphone at nahiga na rin muna para matulog. Humiga na rin ako at pinagmasdan sila sa kani-kanilang kama habang nahihimbing sa pagtulog. Takang-takaman sa mga inasal ng dalawa, masaya pa rin ako, Kabanong, dahil okay naman pala sila sa pag-aakala ko. Hindi ko talaga naisip na pagkatapos ang nangyari kanina ay mas masusundan pa ng kakaibang kababalaghan ng lahat. At ito na nga ang hindi ko talaga inaasahan na mangyayari sa buong buhay ko. Pagsapit ng gabi, wala pa rin sina Manang May at Mang Otek. Pero dahil may stock naman ng pagkain, kaya nagluto na si Keto para sa amin. May nagbigay na native na pato at kinatay niya yon para iulam namin. Nang umalingasaw ang amoy ng dugo ng nasabing hayop, kitang-kita ko si Parker mula sa bintana na tila titig na titig sa sariwang karne ng pato. Hindi ko nga alam kung refleksyon lang yon ng ilaw, pero nakita ko talaga na tila kumislap ang mga mata niya. Napadila rin siya na parang natatakam hanggang sa dumungaw na lang din si Simon sa bintana na tila naiirita. Ano ba yung amoy na yon? Sobrang lansa. At ang ingay ng tunog. Sino ba yung nagkakalampag dyan? Ha? Pasensya na sir kung nagising ka. Naghihiwa lang tong si Keto ng karne ng pato na binigay sa atin ng kapitbahay nila. Kinatay namin yung hayop kaya medyo malansa yung amoy. Ganun ba? Itapon nyo na lang kagad kasi sobrang tapang ng lanse. Parang sumasagat sa ilong ko. Saka yung ingay. Inaan nyo lang ng kaunti. Sige, ako na pong bahala sir. Itatapon ko na lang yung mga dugo-dugo sa malayo. Uy, bakit mo naman itatapon, pre? Ang sarap nga ng amoy Parang ang sarap isabaw ng dugo ha? Ha? Hindi, biro lang. Ito naman
Dinampot ko na kaagad ang supot kung saan nakalagay ang ibang parte ng pato na hindi mapapakinabangan. Kasama na ang balahibo. Yung dugo naman, ipinaagos na lang ni Keto saka binuhusan ng tubig. Nakakagutom naman yan. Natatakam na tuloy ako eh. Parang gusto ko na tuloy sunggaban yung karne eh. Uy, ano ba yung pinagsasabi mo? Okay ka lang ba, pre? Ha? Ha? Oo naman. Sadyang gutom lang talaga siguro. Gutom na gutom. Hindi ko na masyadong pinansin ang kawirduhan ni Parker. Tinapon ko na sa malayo ang basura. At inapuyan ito dahil na rin sa payo ni Keto. Maya-maya, nang matapos na siya, ay niluto na kagad ang karne ng pato. Nagapunan na kami kagad pero umalis na si Keto dahil kailangan na rin siya sa bahay ng kanilang asawa. Pinipilit ko nga siyang magapunan pero tumanggi lang siya ng tumanggi. Hindi ko na masyadong pinilit dahil alam ko rin naman na naiilang siya kay Simon. Habang naghahapunan kami ay parang mga gutom na gutom ang mga kasama ko. Hindi ko tuloy alam kung ano ang mararamdaman ko. Masarap naman talaga ang pagkakaluto ni Keto pero kakaiba talaga ang asta nila. Guys, alam kong masarap tong pagkakaluto ni Keto sa pato. At ngayon lang ako nakatikim ng ganito eh. Pero sana maghinay-hinay lang kayo. Baka mabulunan kayo niyan eh. Sir Simon, Sir Parker. Ang sarap talaga eh. At ang gutom na gutom ako. Parang kahit buto nito mauubos ko eh. Grabe ka naman sa pati buto, sir. Anong grabe? May masama ba sa sinabi ko, ha? Wala naman. Basta maghinay-hinay lang. Puro kayong daldal. Kumain na nga lang tayo para maubos na to. Hindi na ako nagsalita at nagsimula ng kumain. Hanggang sa maubos na nila ang sinabawan. May isang prito na natira na sabay kinuha ng dalawa. Nagkatinginan pa sila at naghatakan sa isang pirasong prito. Nakita ko sa mga mata nila ang matinding determinasyon na gusto talaga nilang makuha ng buo ang natitirang karne. Ayaw nilang maghati rito. Guys, huwag na kayo magagawan pa Ito kunin niyo na yung sa akin. Wala pang bawas to. Uy! Dinakma kaagad ni Simon ang pritong nasa plato ko. Kamuntikan pa nga matapon ng kanin sa pagkakadakma niya. Nang mapatingin ako ulit sa kanila, ay doon ko na nakita ang muling pamumula ng gilid ng kanilang mga mata. Nagsulputan din ulit ang may itim na ugat sa mga liig nila. Mga sir, ayos lang ba kayo? Bakit? Mukha ba kaming hindi ayos? Para kasing namumula mga mata nyo eh. At saka, ikaw yata ang hindi ayos, pre. Ha? Ako? Naririnig ko ang tibok ng puso mo. Ang bilis. Oo nga, pabilis ng pabilis. Natatakot ka ba, ha? Sino kinatatakutan mo? Kami ba? Natatakot ka ba sa amin ni Boss Simon? Bakit ka naman matatakot sa amin, ha? Wala naman kaming ginagawang masama, ha? Kumakain lang tayo ng hapunan dito. Pasimple akong tumayo habang takot na nakatingin sa kanila, Kabanong. Hindi ko na rin alam kung ano talaga ang nangyayari pero sigurado kong hindi normal itong ikinikilos ni na Simon at Parker. Saan ka pupunta? Bakit parang namumutla ka na? Anong ikinatatakot mo sa amin, ha? Ha? Ano kasi, tapos na akong kumain. Di kung ganon, ako na lang ang uubos ng pagkain mo, ha? Sige. Wala akong problema. Alis ka na? Oo Medyo inaantok na ako. Tama, magpahinga ka na muna. Medyo namumutla ka na Hindi ko na pinakinggan ang sinasabi nila dahil dali-dali akong tumakbo papunta sa kwarto at nagsumiksik sa kama. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari sa mga kasama ko, Kabanong. Pero wala naman akong magawa kundi ang manatili sa lugar na yon. Naisip ko na lang bigla ang sinabi ni Manang May na mag-ingat nga kami lalo na sa busaw dahil sadya itong mapanganib. Hindi na sila Simon at Parker yung kasama kong yun? Baka yung busaw na yung mga yun Ay nako,
Nasaan na ba kasi si Manang May at Mang Otek? Napadasal na lang ako sa Diyos na sana'y walang mangyaring masama sa mga kasama ko. Hanggang sa makarinig ako ng ingay sa labas. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko nga sina Simone at Parker. Nagtatampisaw sila sa pusuhan na parang init naman sa kanilang katawan. Ano ba nangyayari sa kanila? Sana talaga dumating na sina Manang May at Kuya Otek. Nang lumingon sila sa kinaroroonan ko, ay pareho silang ngumiti. Kaya sinara ko na at hinawi na paloob ang kurtina. Nagkulong na lang ako sa kwarto at nakiramdam sa labas hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na ako. Nagising na lang ako nang tumama sa noo ko ang cellphone. Aray ko! Ano nangyari? Teka, umaga na pala. Pagtingin ko sa kama ni na Simone at Parker, nandun sila at tulog na tulog. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila at ganun na lang ang gulat ko sa nakita ko. Kitang-kita na kasi ang itim na ugat sa mga leeg nila. Bukod dito ay gumapang na yon sa magkabila nilang mga sentido. Pati ang mga talukap nila ay may bahid na rin. Maging ang ilang parte ng dulo ng mga daliri. Lumabas kaagad ako ng kwarto dahil alam kong hindi normal ang ganon. Mabuti na lang at nakita ko si Manang May nakadarating lang, sakay ng tricycle ni Mang Otek. Sinalubong ko sila at nang makita na matandang babae ang reaksyon ng mukha ko, nag-alala na rin siya. Ano nangyari, Peter? Ang totoo po niyan, hindi ko rin talaga alam kung anong nangyari. Pero yung mga kasama ko po, sila Sir Simone at Parker. Bakit? Anong nangyari sa kanila? Tingnan niyo na lang po sa kwarto, Manang. Dali kayo. Nagmadali nga kaming pumasok sa loob ng silid. Nang makita ni Manang May at Mang Otek ang kalagayan ng mga katrabaho ko, ay naggulat din sila. Ano po bang nangyari sa kanila, Manang? Ito na nga ba kinatatakutan ko? Nahuli na kami ni Otek ng pagdadala ng mga pandakaki. Ano pong ibig yung sabihin na nahuli na, Manang? Mga nangingitim na ugat sa leeg, sa sintido at sa mga kuko. Ang ibig sabihin lang nito ay nayanggaw na sila. Ho? Nayanggaw? Ano po bang ibig niyong sabihin? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ay hinawaan sila ng pagiging aswang. Posibleng gawa to ng busaw na nakainkwentro mo nung ilang beses. Paano po nangyari yun? Paano silang nahawaan ng pagiging aswang? Posible nung isang gabi, nung gabi ng kasiyahan, nung nawalan ng kuryente, kumilos ang busaw at naglagay ng kung ano sa mga pagkain nila. Hindi rin ako sigurado. Kaya pala, may pakiramdam ako noon na may gumapang sa ilalim ng upuan namin nung nawalan ng kuryente. Pagbalik ng liwanag nung gabing yun pusa ang nakita ko na tumakbo kagad palayo Yun na nga yun. May kakayahan ng mga aswang na magpalit-palit ng anyo bilang hayop. Malinaw nga na nayanggaw sila. Paano po sila gagaling, Manang? Ang unang hakbang ay kailangang malaman natin kung sino ang gumawa nito sa kanila. Pangalawa, kahit anong mangyari, hindi sila dapat makatikim ng sariwang dugo at karne ng tao. Ng tao? Oo, tama ang narinig mo. Na sariwang karne at dugo ng tao. Kapag nakatikim sila nun, siguradong mahirapan na silang makabalik. Magiging tuluyan na silang aswang. Hindi po sila po pwedeng maging aswang, Manang. Naiintindihan ko. Kaya gagawin namin ang lahat para maagapan sila. Natigilan na kami sa pag-uusap dahil nakita namin na parehong napaungot sina Simone at Parker. Ilang saglit lang din ay magkasunuran silang napatihaya sa kama. Kahit malamig ang paligid ay pawis na pawis sila. Nang hawakan ko sila, ay nagulat ako dahil sobrang lamig ng kanilang mga katawan. Nag-alala ako nang makita na unti-unti ring nangingitim ang mga kuko nila. Otek, magsunog ka na ngayon din ng goma. Bilisan mo! Tawagin mo na rin si Keto at pakuhain mo na ng mga halamang gamot na dawag dun sa malapit sa ilog. At ikaw naman, Peter, kunin mo yung malitap langgana sa lababo at lagyan mo ng maligamgam na tubig. Samahan mo na rin ang bimpo. Sige na, madali ka. Opo, Manang. Sige po.
Sinunod ko kagad ang pinag-uutos ni Manang. Nagdala ko ng malitap langgana na may lamang maligamgam na tubig. Inutusan ako ng matandang babae na punasan ng salita ng dalawa kong katrabaho na ginawa ko naman. Ilang saglit pa, lumabas muna si Manang May sa silid. Pagbalik ay may dala na siyang langis mula sa garapon. Nagpatak siya ng kaunti sa planggana at ang iba naman ay pinahid niya sa kanyang kamay. Bago parehong pinahiran ni na Simon at Parker sa ulo. Naglalaban ang init at lamig ng mga katawan nila. Ano pong ibig sabihin nun? Malalakas ang resistensya nila. Nilalabanan nila ang pagkayanggaw, kaya hindi sila basta-basta susuko. Hindi sila basta-basta magiging mga aswang. Palaban po talaga sila eh. Kaya salamat naman sa Diyos. Wag na muna tayong magpakasaya at makampante. Hanggat hindi natin natutunton kung sino ang may gawa nito, hindi pa sila ligtas. Bubulungan at bubulungan sila ng yanggaw hanggang sa mapasuko ang kanilang loob. Hindi sila titigilan hanggat hindi sila sumusuko laban sa sumpa. Marami pang sinabi si Manang May patungkol sa mga nayanggaw at iba pang uri ng aswang at alagad ng kadiliman. Marami akong natutunan at nalaman ko rin na isa pala siyang manggagamot ng herbal na medisina. Nakilala sa kanilang lugar bilang babaylan. Yun nga lang ay hindi ganun kakumpleto ang kaalaman ng matandang babae dahil namatay na ang tagaturo niya noon. Nagsikap na lang siyang mag-aral at natutunan niya rin ang ibang kaalaman sa mga ibang albularyo na nakakasalamuha niya. Hindi man siya ganun kahusay pero may kakaya naman siya kahit papaano, lalo na pagdating sa pangontra. Higit kalahating oras ay dumating na ang mag-amang Mang Otek at Keto. Dawag na itim at iba pang halamang gamot ang dala. Ang dawag na itim ay isang uri ng baging na may kakayahang mapalabas sa tunay na anyo ang isang aswang. Ito ang gagamitin natin para masilo ang aswang. Salamat po. Umaasa ako na gagaling sila. Mas manalig ka sa Diyos dahil siya ang may kakayahan para mapagaling ang mga katulad ng nangyayari ngayon sa mga kaibigan mo. Instrumento lang ang mga katulad ko. Opo, salamat nga rin po sa Diyos. Inutusan na nga ulit ni Manang May si Mang Otek na magsunog ng gulong. Kami naman ni Keto ay umantabay lang ng gagawin ng matandang babaeng manggagamot. Tinali din muna namin ng mahigpit sina Simon at Parker. Dahil kabanong, ang sabi ni Manang May, kapag daw nagising ang dalawa, ay siguradong bigla na lang silang mananalakay dahil sa pagkatakam. Kumalat na kasi ang epekto ng pagkayanggaw base sa itsura ng mga itim na ugat sa katawan nila. Pagkatapos namin silang itali, gumilid na kami at pinagmasdan ang gagawin ng manggagamot. Mula sa planggana ay hinagis niya ang mga halamang gamot na pinagpira-piraso. Piniga-piga niya ito hanggang sa kumataas at mag-iba na ang kulay ng tubig. Nang sapat na ang katas para roon, ay isinantabi na niya ang halamang gamot. Saka muling hinalo ang maliit na planggana. Umantabay lang kami ulit sa kanya hanggang sa nagsimula na ang ritual. Nangilabot ako kabanong habang pinakikinggan ng kakaibang salita. Para yung Latin, pero mas malalim na mas nakakapanindig ng balahibo. Pasimple akong napayakap sa sarili habang pinagmamasdan sina Simon at Parker na parehong umuungot-ungot na naman. Ilang beses niyang inulit ang nakakakilabot na salita at nang matapos na ay saka siya tumingin sa amin. Sigurado akong may mangyayari mamaya. At kahit na anong mangyari, wag kayong makikinig sa sasabihin ng mga kaibigan mo. Naintindihan mo ba? Opo, Manang. Magsisimula na ako sa ikalawang dasal. Magdasal na lang din kayo ng sarili nyo at manatiling nakaantabay. Pagtango namin ni Keto ay kumuha ng lampara matandang babaeng manggagamot. Pagkatapos ay nagsimula na siya ulit sa ritual. Uyog sang gabi, ibulgar ang nagtagot, sang dugo nga nagtubo, ipakita ang nagluwal. Pagkatapos ay
Sinindihan niya ang nasabing lampara at pinatong sa ibabaw ng maliit na planggana. Gulat na gulat ako, Kabanong, dahil habang kumikislap ang apoy ay unti-unting lumabo ang tubig hanggang sa mangitim ito. Napatingin kami roon ni Keto at ganun na lang ang gulat namin dahil may imahe kaming nakita. Parang mukha ng babae. Morena, mahaba ang buhok. Maganda pero may mga matang mapupula. Pamilyar sa akin ang babae kaya napabaling ang atensyon ko kay Manang May. Kilala ko po yung babaeng yan, Manang. Siya yung naroon sa kasiyanong first night namin dito. Oo, si Lerma. Opo, siya nga po. Yung sinabi niyong babae na mabait at tahimik. Hindi rin ako makapaniwala na siya ang nangyanggaw sa mga kasama mo. Ang totoo niyan, hindi ko rin inakala na siya ang busaw. Hindi sumagi sa isipan ko ang bagay na ito. Siguradong magugulat ang mga taga-baryo kapag nalaman nila ito. Pero bakit niya po tinatarget ang mga kaibigan ko? Katulad nga ng sinabi ko, kayo ang mga dayuhan. Kayo ang may mga bagong dugo sa pang-amoy niya. At yan ang gusto ng mga busaw. Isang bagong dugo para mapanatili rin sila sa mga bata nilang anyo. Naputol na kami sa pag-uusap dahil biglang napamulagat sina Simon at Parker. Natakot ako dahil matindi na ang pamumula ng mga mata nila na para silang may mga sore eyes. Tumitig sila sa amin na parang gulat na gulat. Lalo na nang maabutan ng mga sarili nila na nakatali ng mahigpit. Ano ibig sabihin nito, Peter, ha? Bakit kami nakatali dito sa kama? Pakulan mo kami! Ano ba nangyayari, ha? Parang bato. Hindi magandang biro to, ha? Pakawalan mo kami. Pasensya na po, sir. Ano ba ang ginagawa mo? Bilisan mo na, kalaga mo na kami. Kahit ako na lang. Huwag mo na ako idamay sa pagpaprank-prank na ito. Hindi kita pwedeng pakawalan, sir, eh. Anong hindi pinagsasabi mo? Bibilang ako ng 3, ha? Kung hindi, yari ka sa akin. Hindi talaga pwede, sir, eh. Peter, pakawalan niyo ako rito. Nagugutom ako eh. Nauuhaw ako. Bilisan mo na. Hindi ako nakaimik dahil sa nakakatakot na sigaw na yon. Nang mapabaling kami kay Parker ay tila napupuno na ng itim na ugat ang kanyang muka. Naglalaway na rin siya habang pilit na kumakawala sa matinding pagkakatali. Ganun na rin ang ginawa ni Simon. Pareho silang nagsisisigaw at nakikiusap sa akin, Kabanong, para pakawalan ko sila. Sa kabilang banda ay naawa ko sa kalagayan nila pero natatakot din ako ng husto. Pinigilan naman ako ni Keto at tinawakat sa magkabilang balikat. Huwag kang lalapit sa kanila, kundi sasakmalin kanila at sigurado akong mamamatay ka. Gumilid lang kayo at magdasal. Ako na munang bahala sa kanila. May kinuha si Manang May na may kalakihang garapon. Ang laman nito ay pinaghalong abo at buhanging itim. Dumukot siya ng kaunti at tinagisan sina Simon at Parker. Nagsisisigaw ang mga yon habang nagwawala ng gusto. Kung ano-ano rin ang murang lumalabas sa mga bibig nila. Galit na galit sila at kung ano-ano na ang mga sinasabi. Walang iya ka, matanda ka! Kapag nakakawala ako dito, ikaw ang una kong kakatayin! Pipira-pirasuhin ko ang katawan niyong lahat! Kakainin ko ang mga laman loob niyo at wala akong ititira kahit na buto! Manahimik kayo! Kapag di pa kayo tumigil sa kakaputak, uubusin ko sa inyo itong itim na buhanging may abo! Galit na nanahimik ang dalawa sa takot nilang matamaan ulit ng sinasaboy ni Manang May. Hindi ko maintindihan ang nangyayari kaya lumapit ako sa likod ng matandang babae kasama si Keto. Ito ang pangontrang itim na buhangin na may inabuhang holy water. Pangontra ito sa lahat ng alagad ng kadiliman at kapag tinamaan sila nito, para silang sinusunog sa impyerno. Kaya ganyan ang reaksyon nila. Ganun po pala. Peter! Please naman! Pakawalan mo kami rito! Huwag kang makinig sa matandang yan! Sila ang gumawa nito sa atin! Walang mangyayaring masama sa'yo! Pakawalan mo na kami! Sige na! Pakawalan mo na kami! Para makalis na tayo sa impyernong lugar na ito! Papatayin tayo ng mga taga rito! Huwag kang maniniwala sa kanila!
Hindi kaagad ako makapagsalita dahil ang totoo ay hindi ko na rin talaga alam kung sino ang paniniwalaan. Naisip ko kasi kabanong na posibleng tama ang sinasabi ni na Simon at Parker. Pero sa huli ay mas nangibabaw pa rin ang paninindigan ko. Gusto ko talagang mailigtas sa mga kasama ko at makauwi kami pare-pareho ng ligtas. Pasensya na, Sir Simon. Paring Parker, kailangan ko tong gawin para maibalik kayo sa dati. Nagwala nga sila Simon at Parker dahil sa sinabi kong yon. Galit na galit sila at kung ano-anong mura na naman ang kanilang pinagsasasabi. Dahil dito ay inakay na ako ni Keto palabas ng silid. At pagkatapos ay muli silang sinabuyan ni Manang May ng itim na buhanging may abo. Sa unang pagkakataon, dito lang ako nakarinig kabanong ng tinig na nagsusumigaw ng mga demonyo. Parang napoposes sila Simon at Parker. Pero kalaunan ay tumalima rin sila pagkalaon. Nanahimik ang silid at saka lumabas doon si Manang May dala ang garapon. Kumusta na po sila, Manang? Nakatulog na ulit sila. Siguradong gabi na sila magigising. Kaya bago mangyari yon, ay dapat may gawin na tayo. Ano pong gagawin natin, Manang? Nag-aalala ako para sa kanilang dalawa. Paano po kung mahuli na tayo? Huwag kang mag-alala dahil may oras pa. Hindi pa ganap ang sumpa sa kanila. Katulad ng sinabi ko kanina, malalakas din ang pakikipaglaban ng resistensya nila sa sumpa. Pero hindi nga rin dapat magpakampante. Kailangan nating mahanap si Lerma bago tuluyang magdilim at lumalim ang gabi, kung saan mas malakas ang puwersa ng kaaway. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon, kabanong, ay saka pumasok si Mang Otek. Dito na nga sinabi ni Manang May ang tungkol sa pagiging aswang ni Lerma. Dali-daling umalis ang Ginoo para ipamalita sa mga taga-baryo ang tungkol dito, upang makiisi sila sa paghahanap kay Lerma. Bukod doon ay muli kaming nag-usap na matandang babaeng manggagamot. Peter, makinig ka sa sasabihin ko. Sigurado akong sa mga oras na ito, nararamdaman na rin ni Lerma ang epekto ng ginawa ko sa mga kaibigan mo. Magkukubli siya at magtatago ng ilang araw. At sa mga araw na yon, siguradong manghihina na ang katawang lupa ng mga kaibigan mo. Kung di sila mamamatay, kakawala sila hanggang sa makatikim ng sariwang dugo at karne ng tao. Ano pong dapat nating gawin? Sabihin niyo lang po, Manang. Kailangan mong hanapin si Lerma. Naniniwala ko na meron kayong koneksyon. Sa ilang araw na pagsunod niya sa iyo, may lubid na hindi nakikitang magkokonekta sa inyong dalawa. Ito ang gagamitin natin para mahanap mo siya at ikaw din ang magiging susi para makabalik sa dati ang mga kaibigan mo. Sige po, gagawin ko po ang sinasabi niyo. Kahit natatakot ako at alam kong delikado. Huwag ka mag-alala dahil sasamahan ka ni Keto. Kami naman ni Otek ang bahala rito sa mga kaibigan mo. Sigurado rin ako na tutulong ang mga taga-baryo dahil likas na sa amin ang tumutulong sa mga katulad ninyo. Hindi kami papayag na masira ang imahe namin dahil sa isang busaw. Sige po, maraming salamat po. Sumunod ka sa akin sa bodega. Halika. Habang binabantayan ni Keto ang silid kung saan naroroon sina Simon at Parker, nagtungo na nga kami sa bodega. Mula sa lumang kahon ay meron kinuha si Manang May na isang maliit na panyong meron daw orasyon. At sa loob nito ay merong lumang kutsilyo na nangingintab sa pagkatansok. Hindi basta-basta nasusugatan ang mga busaw. Pero dahil galing sa sinaunang babayla ng kutsilyo natin, may bahay dito ng orasyon at siguradong magiging ordinaryo lang ang balat ng aswang na yon kapag ito ang ginamit mo. Habang ginagawa namin ng paraan dito ang kaibigan mo na hindi malukob ng sumpa, dapat mapatay mo si Lerma sa lalong madaling panahon. Sige po, gagawin ko po makakaya ko, Manang. Mabuti, dahil kung hindi, pare-pareho tayong malalagay sa alanganin. Hindi na dapat dumami pa o mga nakang aswang sa lugar na ito. Hindi ko alam kung paano ako magkakaroon ng lakas ng loob pero tumango ako.
Sa isip ko ay naghahalo matinding takot at determinasyon. Tinatanim ko na lang sa puso ko na hindi ko kayang pabayaan sina Simone at Parker, kaya dapat kong gawin ang delikadong bagay na ito. Pagbalik namin sa kwarto ay nahihimbing pa rin ng tulog ang dalawa. Sinabi na nga ni Manang May kay Keto ang dapat gawin, kaya naganda na rin siya ng mga dadalhin at iba pang sandata. Kumpiyansa din naman ako dahil sa laki ng pangangatawan ni Keto. Sanay din siya sa laban lalo na nang nalaman ko mula kay Mang Otek na minsan siyang nakipagpambuno noon sa galit na kalabaw. Napatay niya ang kalabaw na walang gamit na kahit na anong patalim. Talagang lakas sa lakas lang ang tunggalian nila. Kaya pala, naririnig ko noong nakaraan na tinatawag siyang Haring Kalabaw ng mga taga roon. Dahil nga sa napatay niya ang kalabaw. Pagkatapos naming mananghalian, ay naganda na kami ni Keto. Paalis pa lang kami nang may dumating na 3 pang kalalakihan. Sila ang magpipinsan na sina Dawo, Oreg at Gano. Nakita ko na sila noong gabi sa kasiyahan at nakasayawan din, kaya hindi na ako nailang sa kanila. Natuwa pa nga ako dahil ginusto nilang tumulong. Mabait daw kasi sa kanila sina Simone at Parker. Peter, huwag mong iwawaglit sa kamay mo ang pandakaki. Malaking tulong yan sa pakikipagsagupan nyo. Huwag ka na rin masyadong mangambadal bukod kay Keto. Kasama nyo na rin ang magpipinsang sina Dawo, Oreg at Gano. Magtatagumpay kayo. Basta sundin mo ang mga tanda at huwag kang padadala sa takot. Tandaan mo na ang tapang ay sandata rin. Lalong higit ang pananalig sa may kapal. Opo, Manang. Tatandaan ko po ang lahat ng sinabi nyo. Matapos naming marinig ang mga pangaral, pag-aalauna na ng tanghali ay nagtungo na kami sa pinakadulo ng baryo kung saan nakatira si Lerma. Higit kalahating oras din bago kami makarating doon. At katulad ng inaasahan na namin, wala na kaming nadatnan sa kanyang bahay. Dahil dito ay sinunod ko nga ang sinabi ni Manang May. Pumikit ako at inisip lang ang busaw na nakaengkwentro ko noon. Maya-maya lang, hindi ko rin alam kung paano nangyari pero kitang-kita ko talaga sa isipan ko ang isang pulang lubid na tila nag-uugnay sa amin ng nasabing aswang. Mga kasama, totoo nga sinabi ni Manang May. Alam ko na kung nasaan si Lerma. Nasa kagubatan siya. Dito sa likod ng kanyang bahay. Doon natin siya hanapin. Walang pag-aalinlangan na tumango ang mga kasama ko. Kitang-kita ko ang tapang sa kanila. Kung tutuusin nga, ay ako lang yata ang nakakaramdam ng takot na itinatago ko lang. Pagpasok namin sa kakahuyan, ay tila nag-iba ang ambiance ng kapaligiran. Binalot kami ng matinding katahimikan at pakiramdam ko ay nasa ibang mundo na kami. Ganito pala ang pakiramdam ng merong tinutugis na aswang. Noon sa mga horror films ko lang nakikita ang mga ganito. Hindi ko akalain na ako na mismo ang dadanas. Habang papalalim kaming 5 sa gubat, napansin kong may kakaibang amoy na sumisingaw sa paligid. Ganitong-ganito ang amoy na yon nung una kong makita ang busaw. Kaya sigurado kong nasa paligid lang siya ngayon. Sumenyas ako kay Keto at si Keto naman ay sumenyas sa magpipinsan. Huminto kami at nagmatsyag sa mapunong paligid. Naamoy niyo ba yun, mga kasama? Yun ang amoy ng busaw nung una ko siyang makita. Kaya sigurado ko ngayon na nasa paligid lang siya. Hindi pa man ako natatapos sa pagsasalita ay nakarinig na nga kami ng kaluskos mula sa hindi kalayuan. Sabay-sabay kaming napatingin doon kung saan nakita namin ang itim na anino na mabilis na tumatakbo at nagtago sa mga halaman. Ayun, nandun! Nakita ko siyang tumakbo ron! Nagulat ako na makakasunod na tumakbo ng mabilisin na Dawo, Oreg at Gano papunta sa tinuro kong lugar. Nakarinig na rin kami ng pag-ungol ng kung anong nilalang pero nakatakas din yung kaagad. Nawala na rin kasi ang napakabahong amoy kaya pinatigil ko na sa paghahabol ang magpipinsan. Napalingon ako kay Keto na tumango lang sa akin. Pagkalaon ay may nakita kaming bato. Tumungtong ako roon at iginala ang paningin.
Pagkatapos ay muli akong pumikit at inisip ang busaw hanggang sa makita ko na naman ang lubid na nagkokonekta sa aming dalawa. Lerma! Magpakita ka na sa amin! Alam ko naman na ako lang talaga ang pakay mo eh. Hindi mo na kailangang idamay pa ang mga kaibigan ko. Lumabas ka na! Tapusin na natin to! Huwag ka magpakaduwag na tago ng tago, busaw! Wala akong narinig na tugon, kundi ang malamig na samyo ng hangin na dumampi sa aming mga katawan. Dahil dito ay bumaba na ako sa batong yon at nagpatuloy sa paghahanap. At makalipas nga ang ilang minuto, sa pagitan ng mga puno ng nara ay may nakita kong tila nakasampay. Nilapitan ko ito ng dahan-dahan at halos mabilaukan ako sa nakita kaya lumayo din kagad ako. Natutop namin ang aming mga bibig habang pinagmamasdan ng natutuyong balat ng tao na nakabitin sa sanga. Marami yon at ang ilan ay tila basa pa sa dugo na parang bagong hubad mula sa katawan. Nakita ko kanina sa isip ko, kaya nasisiguro kong malapit lang rito si Lerma sa paligid natin. Maging maingat tayong lahat, guys! Pagtangon nila ay muli akong naggala ng tingin sa paligid. Tumingin ako sa relo at nang makita kong 3:00 na ng hapon ay meron akong kinuha sa bulsa. Ito kasi ang bilin kanina ni Manang May. Guys, magpaliyab na tayo ng tuyong sambong. Pagtangon ni Naketo, Dawo, Oreg at Gano ay magkakasunod na nga naming niliyaban ng tuyong sambong. Kumalat ang usok nito sa paligid hanggang sa makalipas ang ilang minuto, narinig namin ang ilang malalakas na sigaw mula sa hindi kalayuan. Isang matinis na tinig na hindi galing sa tao. Napatingin kaming lahat sa kinaroroonan ng nakakakilabot na boses. At bago ko pa man maigalaw ang mga kamay at paa ko, ay may biglang humagibis mula sa lilim. Isang aninong napakabilis na parang ihip ng hangin na may kasamang amoy ng bulok na dugo. Tumalon ako paharap at tumama ang isang kamay ko sa puno. Paglingon ko ay doon ko na nga nakita si Lerma na namumula ang mga mata. Naging alerto na rin ang mga kasama ko na nagkanya-kanyang bunot ng kani-kanilang sandata. Sa wakas, nagpakita ka rin! Huwag kang umastang matapang, Peter. Naririnig ko ang mabilis na tibok ng puso mo. At ng puso niyong lahat. Talagang pinuntahan niyo pa ako dito, ha? Ang akala niyo naman mapapatay niyo ako? Hindi niyo ako kakayanin! Ah! Napalundag ang babaeng aswang matapos siyang sabuyan ni Dawo ng buhanging itim na binigay sa amin ni Manang May. Galit na galit siyang humarap sa amin at umangil ng umangil. Walang hiya! Mga walang hiya! Ano? Bakit umakatungal ka ngayon dyan, ha? Akala mo ba hindi ka namin kakayanin, ha? Isa pa lang ang sumusugod sa'yo. Paano pa kaya kung kami ng lahat? Mayabang ka! Nagkamali ako ng pagpili sa'yo. Katulad ka rin pala ng mga kaibigan mong may ingay at madadaldal. Dahil dyan, puputulin ko na ang koneksyon ko sa'yo. At katulad ng ginawa ko kay Simon at Parker, yayang gawin din kita. Gagawin kitang alipin ko. At kayo namang 4, gagawin ko kayong lahat ng pagkain ko. Ang dami mong sinasabi. Hindi ikaw ang magdidesisyon dahil hindi kami ang dihado dito. Ha! Tingnan natin. Nagpakawala siya ng nakakatakot na pag-ungol na may pagkamatinis. At ilang saglit pa ay unti-unti nang nagbago ang kanyang anyo. Siyang-siya nga ang nakakatakot na busaw na nakita ko. Umalingasaw ang nakakasukan niyang amoy. Lumit siya at nangintab sa pagkaitim ang mga balat. Tumalim ang mga kuko at ngipin. Bumagsak ang mga mata at umusli ang dilang naglalaway. Magdasal-dasal na kayo dahil ang gubat lang ang nakakaalam kung paano ko kayo papatayin lahat. Ang dami mong ebas! Sugod na mga kasama! Magkakasunod na nga kaming umaksyon, habang ang aswang naman ay nagtaas na mga kamay at tumalon palapit sa amin. Dahil dito ay binunot ko na sa likod ang pamalong bakal na siya kong sandata. Iwinasiwas ko ito habang siya ay pasalakay kay Keto. Tumama ang pamalo sa kanyang braso. Napatras siya at biglang naghumiyaw na parang mabangis na hayop na nasaktan. Ano? Sugod pa, dali! Ano yung ginawa mo?
Bakit ako napasok sa bakal na yan, ha? Gusto mo malaman? Tumingin ka sa likuran mo, tanga! Bago pa makalma ang aswang, ay sumalakay na ang magpipinsan. Naunang nagsaboy si Dawo ng itim na buhangin. Naiwasan yun ni Lerma pero ang dalawang sumunod na pag-atake ay hindi na niya natakasan. Nahiwa siya ng itak ni Orig sa kaliwang kamay habang si Gano naman ay nasapol siya sa kanang hita. Napasigaw na naman sa sakit ang aswang habang hinahawakan ng tama ng sugat. Tumagas doon ang itim na dugo. Dahilan para umalingasa ulit ang mabahong amoy na parang nabubulok na ewan. Pero imbis na tumakbo, ay lalo siyang naging mabangis. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang tapang at galit na siya niyang nagiging parang determinasyon para lumaban. Tumalon siya at nagpaikot-ikot sa mga kapunuan. Sa bilis ay hindi namin nasundan kung nasaan siya. Namalayan ko na lang na nasa kaliwa ko na siya nang marinig ko ang malakas niyang pag-ungol. Dala na matinding galit, tinulak niya ako sa lupa at naramdaman kong pumatak ang laway niya sa braso ko. Mainit din ito na parang pinakulo ang tubig. Naalala ko tuloy bigla ang sinabi ni Manang May na ang sanhi ng pagkayanggaw ng mga katrabaho ko ay ang laway ng aswang. Kaya dali-dali kong tinakpan ang bibig ko at pilit na kumawala sa kalaban. Yayanggawin kita! Ang! Napaiktad si Lerma at napalingon sa likod. Nang makita niyang pasalakay na ang apat kong kasama ay tumalon siya palayo. Pero hinawakan ko siya sa paa para hindi na siya makakawala pa. Nanlaban siya at pinagsisisi pa ako sa muka pero hindi ako nagpatinag. Pinagkakalmot niya ako sa muka pero binaliwala ko ang sakit dahil para hindi na siya makatakas pa. Bitiwan mo kung walang yaka! Hindi! Hindi kita pakakawalan! Hanggat hindi mo pinabalik ang mga kaibigan ko sa dati! Mamatay na kayo pareho! Ah! Magkakasunod siyang sinabuyan ni Dawo ng itim na buhangin. Kaya para makakawala sa akin ay napilitan siyang putulin ng kanang paa niyang hawak-hawak ko. Nagulat din ako sa pangyayari kaya hindi ko rin siya napigilan. Namalayan ko na lang yon nang makita ko siyang tumatakas papalayo. Guys! Tumatakas siya! Huwag niyo siya patakasin! Hindi siya pwede makakawala! Dali-daling sumunod ang magpipinsan. Si Keto naman ay naiwan at tinulungan akong itayo. Pinunasan ko ang mukha kong puno ng kalmot. At kahit na mahapdi na, ay hindi ko to masyadong ininda. Mas nauna ko kasing naisip sina Simon at Parker. Hindi sila po pwedeng maging aswang ng tuluyan. Kaya nang tanungin ni Keto kung ayos lang ang lagay ko, ay tinanguan ko na lang siya. Nagpatuloy na kami at sinundan ng magpipinsan. Hanggang sa marinig na namin ang matinding pag-angil ng kalaban. Pagdating namin sa labanan, nakita kong nakahandusay na si Lerma at tila hirap na hirap. Nang gigilitan na siya ng leeg ni Orig at Gano, ay bigla na siyang nag-anyong tao. Parang awa niyo na, Peter. Huwag niyo akong papatayin, pakiusap. Hindi ako masamang tao. Biktima lang din ako. Anong biktima pinagsasabi mo? Wala akong ibang pagpipilian. Hindi ko ginusto na maging isang busaw. Inilipat lang sa akin ng walang kwenta kong nanay ang sumpang ito dahil ayaw niya rin ako maging masaya. Hindi ko to pinili kaya biktima lang din ako ng sumpa. Kaya ipinasa mo rin sa iba yung pagiging aswang? Yung bang dahilan mo, ha? Oo, dahil wala na akong kasama sa buhay. Ayaw ko maging miserable ang buhay ko. Ayaw ko mamatay na mag-isa. Ayaw ko maging mag-isa habang buhay. Kaya nung nakita kita nung gabing yon, dun sa kubo, bago kayo magpunta rito, nakaramdam ako ng kakaiba. Nakita ko ang sarili ko sa iyo, Peter. Alam kong pareho lang tayo na naghahanap na makakasama sa buhay. Kaya nga nagkaroon tayo ng koneksyon. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Huwag niyo akong papatayin. Magbabago na ako. Aalis ako sa lugar na ito at hindi nagagawa ng masama sa ibang tao. Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo. Bilang patunay, ibabalik ko si Simon at Parker sa dati. Aalisin ko ang sumpa ng pagkayanggaw sa kanila. Totoo bang gagawin mo yan? Oo nga, maniwala ka. Gagawin ko na ngayon kung gusto mo. Sige, gawin mo na ngayon.
Lumapit kayong lahat sa akin. Napatingin ako sa mga kasama ko bago magbalik ng tingin kay Lerma. Pagkatapos ay muli kong naalala ang isa sa maraming bili ni Manang May bago namin tugisin ng aswang. Katulad ng ginawa ni na Simon at Parker kanina, kapag nasilo nyo na ang buso na si Lerma, gagawa siya ng paraan para mapaniwala kayo sa pandaraya niya. At kapag sa tingin niya ay mapapaniwala na niya kayo, saka siya aatake para mapatay kayong lahat. Kaya kahit anong sabihin ng halimaw na yon, ay wag na wag niyo siyang paniniwalaan. Kailanman ay hindi nagsasabi ng totoo ang alagad ng kadiliman. Nang maalala ko mga yon, Kabanong, ay marahan akong lumapit kay Lerma. Pero tumigil din ako nang nasa 6 feet na lang ang layo namin. Kaya nagtaka siya. Isa mo na, Peter. Lumapit ka na rito para maibalik ko na sa dati mga kaibigan mo. Sa tingin mo talaga maniniwala pa ako sa sinasabi mo? Kailanman, hindi nagsasabi ng totoong alagad ng kadiliman. Kaya hindi ako maniniwala sa'yo. Wala ka sa akin, parang awa mo na. Pasensya ka na dahil ang paniniwalaan ko lang ngayon, bago lumubog ang araw, dapat mapatay ka na namin, Lerma. Nang sabihin ko yon, ay biglang nagiba ang hilat siya ng pagmumukha niya. Muli siyang nag-anyong aswang at galit na galit siya sa amin. Sinubukan niyang umalma pero sinabuyan ulit siya ni dahon ng buhanging itim. Naguhumiyaw siya sa sakit at kitang-kita ko kung paano umusok at matuklap ang kanyang mga balat. Walang iya kayo! Walang iya kayo! Pasensya na, Lerma, pero kailangan mo nang mamatay para mabuhay ang mga kaibigan ko. Malapit ang lumubog ang araw, kaya hindi ako papayag na mabuhay ka pa. Hindi mo ko kayang patayin! Hindi mo kayang pumatay! Hindi talaga. Kaya ako nga sinama rito magpipinsang Dawo, Orig at Gano Sila ang mga taong kaya kang patayin dahil malaki ang atraso mo sa kanila. Palitang pinagmasdan ni Lerma ang magpipinsan hanggang sa mamukhaan niya ang mga ito. Kanina kasi habang papunta kami sa gubat, nakwento ng tatlo na ang busaw din ang dahilan kung bakit namatay ang mga mahal nila sa buhay. Natatandaan ko na kayo. Kayo yung anak ng mga taong yon na mas pinilang tapusin ang mga sarili nila kaysa maging mga alagad ko. Muling nagsaboy si Dawo ng buhanging itim. Sinundan naman ito ng pag-itak ni na Orig at Gano. Kami ni Keto ay pinagmasdan lang ang halimaw na pilit kumakawala sa magpipinsan. Nakakawala pa nga siya, pero nang subukan niya uling tumakas ay muli siyang natamaan ng buhanging itim. Umusok ang bahagi ng kanyang muka, pero pinipilit niya pa rin makalayo sa amin. Pagkakapit niya sa puno ay nabali ang sanga nito. Nahulog siya at tumama ang hita sa matulis na bagay. Tagos yun sa kanyang hita, kaya naghuhumiyaw siya ng husto na parang bata. Huwag kayo lalapit! Hindi niyo ako mapapatay! Hindi ako mamamatay dito! Babalik ako kayo kapag nakatakas ako! Napunit ang hita niya matapos sipain ni Orig. Pero kahit putol na ang isang paa, ay sinikap niya pa rin tumakas. Yun nga lang ay hindi talaga siya tinigilan na magpipinsan. Ramdam na ramdam ko ang galit ng tatlo dahil sa nangyari sa mga mahal nila sa buhay. Sa kabilang banda, hindi ko rin alam kung bakit para akong nahahabag kay Lerma. Tama rin naman ang sinabi niya kanina na biktima lang din siya ng sumpa ng kanyang mga magulang. Tama na! Tigilan niyo na ako! Napapikit ako dahil hindi ito ang ini-expect kong laban. Sa mga horror films na napapanood ko, Kabanong, hindi ka maawa sa mga aswang o anumang alagad ng kadiliman. Pero sa pag-iyak ni Lerma, para na akong nahahabag talaga. Hindi ko alam kung deserve niya ba itong nangyayari ngayon sa kanya. Napabuntong hininga na lang ako at ang mapansin ni Keto ay tinapik-tapik niya ako sa balikat. Sinabi niya na rin na hindi talaga dapat kaawaan ng isang aswang o kahit na anong alagad ng kadiliman. Yoko! Pero sa huli ay walang nagawa si Lerma dahil marami na rin ang dugong nasayang sa kanya. Tuluyan na siyang nanghina at bumalik sa pagiging anyong tao. Hinayaan na namin siyang gumapang hanggang sa sinundan na lang siya ni Gano.
at saka siya sinaksak sa likuran gamit ang itak. Isang nakakakilabot na pag-atungal ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Pasado 5:30 ng hapon at sa pagtatapos ng laban ay biglang kumulog. Ang langit ay tila nagdilim hanggang sa makita kong tila naghihingalo pa rin si Lerma. Nagpupumilit pa rin siyang isalba ang sarili mula sa nalalapit niyang kamatayan. Dahan-dahan akong lumapit at inilabas ang panyong may orasyon. Mula roon ay kinuha ko ang kutsilyong nangingintab sa pagkatanso. Nang makita to ni Lerma, ay kitang-kita sa mga mata niya ang matinding takot. Nagpupumilit pa rin siya kahit habol hininga na. Umupo ako na hindi sumasayad sa lupa ang puwet. Pagkatapos, hinawakan ko ng mahigpit ang kutsilyo. Hindi ba sinabi mo sa amin na ayaw mo na maging malungkot, Lerma? At ito yung dahilan mo kaya ka nangyayanggaw ng ibang tao? Totoo na biktima ka ng sumpa ng mga magulang mo. Pero meron kang choice eh. Naging maganda ang pakikitungo sa iyo ng mga taga-baryo. Kahit ilang araw pa lang ako sa lugar na to, ramdam ko na yon dahil napakabait nilang lahat makitungo. Marunong sila makibagay. Ganun na lang din sana ang ginawa mo, Lerma. Pinakitunguhan mo na lang sana ang lahat ng maayos. Kahit yung mga katulad naming na destino lang dito dahil sa trabaho. Totoong naaawa ako sa nakikita ko ngayon sa'yo. Pero dahil sa mas pinili mong maging masama, eto na yung hustisya na yon. Paalam na sa'yo, Lerma. Sa wakas, matatahimik ka na rin. Nakita ko ang sinserong pagpatak ng mga luha niya na iba kumpara kanina sa malakas niyang pagpalahaw. Itinihaya ko siya at dahan-dahang itinarak sa kanyang puso ang tansong kutsilyo. Muling kumulog at sinundan din ng pakidlat hanggang sa tuluyan na siyang malagutan ng hininga. Ilang saglit pa ay nakita namin na tila nalulusaw na ang kanyang katawan hanggang sa maging abo. Napaupo na lang ako ng tuluyang maglaho sa hangin ng pagkatao ni Lerma. Hindi ko talaga alam kung maiiyak ako o hindi. Pero isa lang ang naisip ko. Natapos na ang lahat at ligtas na ang buhay ng mga katrabaho at kaibigan ko. Bago pa lumubog ang araw ay bumalik na kami sa baryo. Pagdating sa tinutuluyan naming bahay ay naabutan ko na roon ng ilang mga taga-baryo. Sinalubong kami ni Mang Otek na nakangiti kaya tumakbo na ako kagad sa loob ng kwarto. Nagawa niyo, Peter! Salamat sa Diyos! Salamat talaga sa Diyos. Salamat din kay Keto at lalo na doon sa magpipinsan. Sa wakas, matatahimik na rin ang baryo. Ang totoo niyan naging daan din kayo para tuluyang matahimik ang baryo. Salamat din sa iyo. Salamat din po sa pag-aalaga kay Sir Simon at Parker. Kumusta na po sila? Ano ba nangyari? Bakit kami nakatali? Ano to? Bakit may ganito? Teka, bakit parang namamalat yung boses ko? Ang sakit na lalamunan ko para akong sumigaw na sumigaw ah. Ako rin. Oy, Peter, pakawala mo nga kami rito. Banda ka sa amin talaga. Napangiti na lang ako nang makitang ayos na ang aking mga kaibigan. Makalipas ang ilang araw, nagpasya na lang din ako na hindi na ikwento sa dalawa ang nangyari sa kanila. Kahit hanggang sa ngayon, kabanong, hindi pa rin nila alam ang tungkol sa pakayanggaw nila. Bago kami umalis sa baryo kung saan kami nadistino, muling nagpakain ng mga taga roon. Tuwang-tuwa kami dahil pakiramdam ko ay taga rito lang din kami. Ibang-iba talaga ang pakikitungo nila na para lang kaming kapamilya. Pagbalik namin sa Metro Manila, marami ang nagbago sa akin. Mas lumalim ang pagtingin ko sa mundong mahiwaga. Mas naging mature din ako at marami akong natutunan sa pagkadestino namin sa isang liblib na baryo ng Leyte. Marami man tayong karanasan na mapapait, hindi to pwedeng maging dahilan para iparanas natin sa iba ang ating naranasan. May kanya-kanya tayong pinagdaraanan sa buhay pero ang importante sa lahat ay kung paano natin to haharapin nang hindi nakakatapak ng ibang tao at wala tayong nasasaktan o nadadamay. Higit sa lahat, palagi nating isipin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos na manlilika. Sa anumang pagsubok ng buhay,
Siya ang magsisilbi nating gabay basta matuto lang tayong manalig at manampalataya sa Kanya. Mga kabangers, mga kayanggaw, kabanong po, maraming salamat po at naway nagustuhan niyo po yung kwento natin ngayong araw na ito Pero kung nabitin po kayo, pwede rin po kayong dumalo sa iba nating mga channel. Yung isa po yung Pamela Clamil channel. Ako rin po nagnanarate doon on minsan bilang si Lolo Pael. At sana bisitahin nyo rin po yung bago-bago nating channel, yung Kabanong version 2.0. Nako, napakaganda po ng video natin doon at sa mga susunod na isasalang natin. Bakit kanyo? Kasi yung video doon may mga images na rin po na gumagalaw. At bukod sa images na gumagalaw, meron din na po itong music and effects. Kaya pwede na kayong nanonood o pwede rin kayong nakikinig or pwedeng both. Di ba? Ang ganda po. Kaya kung magugustuhan nyo rin po yung mga ibang channel natin na yon, wag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe At syempre, mag-iwan na rin po kayo ng comment at pindutin nyo na rin po yung like button. At para hindi na kayo mahirapang maghanap, ilalagay na po namin sa description or pin comment po yung mga link ng mga channels na ito. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!